Good day mga boards. For today's video, wala namang special. So yung daily vlog lang natin. Ito nga pala yung manok ko na si Oscar. Ito yung manok na ayaw bumaba kapag hindi mo siya bubuhatin. Kahit alas 12 na tanghali o hapon, andyan pa rin yan sa patungan niya. Yung sa manok na to, pa-baby. So dito nga pala tayo sa isang bossing natin na gagawa natin ng repaint. Papalitan natin yung pintura niya, tapos linis na rin tayo. So dito bago kami nagsimula, nagmap muna tayo ng flooring, tapos may nakita tayo ng mga crack. Pinauna ko na kay Boss Ken para mas mabilis natin magawa yung kwarto. Naka-prepare na lahat. So yung damage niya hindi naman ganun kadami. Tapos habang minamaslihan niya yun, ito pinupunasan ko muna yung kisame. Medyo malikabok na rin, tsaka medyo malagkit na yung alikabok niya. So isasama na natin yan, isang gawa na lang din. Total, mas maganda ho talaga pag PVC yung kisame mo, mas mabilis mo siya mapunasan lalo na pag abot mo. Tapos naglagay na rin tayo ng masking tape para yung mga ibang part hindi natin ma-damage. Tapos eto, ayan, sisimula lang muna si Boss Ken sa cutting. So maliit na kwarto lang ho siya. Tapos papalitan ng kulay. Siyempre may mga damage din, di maiwasan. So ito yung ginagawa natin, piniprepare muna natin siya. Yan lang naman yung damage niya na nakita natin, yung may crack. So minasilyahan natin yan. Pagkatapos natin siyang masilyahan, ito nililihan na natin dahil natuyo na siya. Madali lang naman ang proseso ng ganito, basta antayin mo lang siya matuyo. Tapos habang nagpapatuyo, yung mga pwedeng wall na pwedeng pinturahan, dahil kwarto nga ito, hanggat maaari makuha natin siya ng isang araw lang. So nakuha naman natin siya ng isang araw. So natapos naman natin siya. Yung kama nga lang, medyo nagkabirya tayo sa kama dahil hindi nagtugma doon sa plano natin na matuyo agad. Ang instruction sa atin ay i-vacuum. Ang problema, hindi natin alam paano gamitin yung vacuum. So late na namin na nalaman, nabasa na namin yung kama. So until now, basa pa rin yung kama. So nag-decide na lang ang mga boss natin na bilan na lang ng panibagong higaan si Lola. So mga sir, ma'am, pasensya na ho. Tapos pag check ko dito sa CR, medyo hindi na maganda yung itsura ng ceiling niya. Medyo madumi-dumi na rin. So habang wala naman tayong ginagawa, ay dinadamay na rin natin ho ito. Ang kagandahan lang ho ng PVC ceiling, kahit malikabok siya at madumi, madali lang po siya punasan. Sabon tsaka konting pabango lang na Downy o kaya Sunrox. Yan ho, mas mabilis siya mapunasan. Tapos eto, last part na tayo, cutting na si Boss Ken. At malinis na rin ho yung CR natin. Yan na naman po yung mga ginagawa namin sa araw-araw. Siyempre, pagkatapos natin doon, na malingki tayo, ito naman yung lulutuin natin sa hapunan, itong hipon. Yan, nasugatan pa ako tayo dahil natusok tayo. Sa pagod na rin ba. So kanya-kanyang gupit na lang din yan. So yan po, hipon, tsaka isda, galunggong. Tapos ito yung mga gulay natin na isasabaw. Simpleng luto lang naman, boss. Madalian lang, mga quick cook lang naman to. Papakuluan mo lang, tapos prito lang tong So unang ginawa natin, syempre papakainit tayo ng tubig, papakulo natin yan. Bago natin pakuluan, lagyan mo natin ng kamatis, sibuyas. Kasi sinabay ko na rin yung prito ng galunggong. Tapos kaya ganyan ang kulay niyan dahil naglagay ho tayo ng isang kutsarang bagoong isda ho yun. So dagdag na rin ho yan. Pagkakulo, eto na, igugulay na natin yan. Tapos pag kumulo uli yung gulay, hipon ang kasunod. Scared as a mouse in a kitchen, being chased by the lady in red. She's got a broom and she ain't trying to sweep me off my feet. No, I'm pretty sure that woman. Mga boards, ito nga pala yung niluto natin. Ayan. So gulay lang, simple lang yan. Tapos pritong isda. So goods na tayo. Maraming salamat sa panonood.